Ayon sa mga alagad ni Soriano at mga INC ni Iglesia ni Manalo, na talagang ang mga patay, bakit pinagdasal niyo pa mga Katoliko ang mga patay na ipatay na nga, ay wala ng buhay, wala ng alam. So therefore, yan ang mga talata ang ginagamit nila dito sa Ecclesiastes, no? 9, 5 hanggang 6, na talagang ito ang kanilang binabasa. No? Kasi ito ang mga paborito nilang binabasa at marami talaga ang naligaw nito mga kakuya. Lalo na po sa mga Kristiyano na nabasahan nito at hindi na nagsaliksik sa kanyang sariling saliksik at basta-basta na lang naniwala. Oo nga, hanggang sa, oo nga, bumitaw na kaagad mga kakuya. So, samahan niyo ako sa araw nito pagkatapos po ng ating panalangin mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possession of your kingdom which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you, with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ay, welcome po mga kakuya ko, yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, nagbabalik mga kakuya, may nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. May kasabihan po tayo mga kakuya, my people are destroyed for lack of knowledge mga kakuya. Kaya talaga mag-ingat at magsuri po talaga tayo sa tunay na pananampalataya bilang Kristiyano dahil ito po ay nagpabanal sa atin kapag ito ay sinusunod natin, lalo na po ang turo ng ating inang simbahan mga kuya, para hindi na po tayo madingkoy sa ibang pananampalataya. Napakahirap kapag nadingkoy pa tayo sa ibang mga bagay at nadingkoy pa tayo sa ibang pananampalataya. Delikado po ito mga kakuya. Sapagkat ito ay hindi nagbibigay ng ating kaligtasan o ito ay hindi nagbibigay sa ating kabanalan dahil po ito ay mga turo nila ay talagang mali-mali na. Wala na, hindi na naugnay sa turo sa tunay na iglesia, no? Walang ibang kundi ang Catholic Church na dapat tayo ay doon sumunod para tayo ay mamumuhay na may kabanalan mga kakuya, no? Ayon sa mga alagad ni Soriano at mga INC ni Iglesia ni Manalo, na talagang ang mga patay, bakit pinagdasal niyo pa mga Katoliko ang mga patay na ipatay na nga, ay wala ng buhay, wala ng alam. So therefore, yan ang mga talata ang ginagamit nila dito sa Ecclesiastes, no? 9, 5 hanggang 6, na talagang ito ang kanilang binabasa. No? Kasi ito ang mga paborito nilang binabasa at marami talaga ang naligaw nito mga kakuya. Lalo na po sa mga Kristiyano na nabasahan nito at hindi na nagsaliksik sa kanyang sariling saliksik at basta-basta na lang naniwala. Oo nga, hanggang sa, oo nga, bumitaw na kaagad mga kakuya. Sapagkat kulang po sa kalaman, yung nga sinasabi ko kanina, the people are destroyed for lack of knowledge mga kuya. Kaya talagang suriin natin na talaga yung sinasabi ba ay guiding Holy Spirit po mga kuya. Talagang subukin natin ang kanilang mga aral o talaga bang ito ay makatotohanan at hindi po kasinungaling mga kuya. Kaya delikado. Kaya mag-aral at magsaliksik talaga tayo mga kakuya. Hindi lang yung puro ano-anong pinapanood natin sa social media, kundi ang salita ng Diyos ang dapat natin unahin at pakinggan at panuorin at saliksikin mga kakuya, sapagkat ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito igagayad tayo na mamuhay tayo na may kabanalan mga kakuya. So
So dako naman tayo dito sa ating topic ngayon na paborito talaga ng mga INC o ang ibig ko sabihin, anti-Catholics. No? Lahat ng anti-Catholics, ito ang kanilang talagang propaganda kung sa ano pa eleksyon. Ito yung mga propaganda nila mga kakuya na talagang marami ang nadadali dito, lalo na po sa kulang sa kaalaman ng mga binyagang Kristiyano na lumipat sa kanila mga kuya. Kaya nga dito, kung mapanood nyo itong video na ito talaga, dito natin mapatunayan na sinungaling talaga ang mga ministro. Puno ng sinungaling 100% talaga na hindi sila nagtuturo ng tunay na aral ni Kristo mga kuya, kundi ang kanilang pansariling unawa lang sa Biblia. So dito, babasa po tayo dito sa paborito nilang talata na palagi nilang nag-iingay sa social media, lalo po kay Soriano mga kakuya, no? Kaya mag-ingat po tayo. Dito sa 9:5 ng Ecclesiastes, no? Ito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga matay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So therefore dito kapag itretso natin sa science mga kakuya, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang panananghili ay nawala nga yaon, nawala man silang anumang bahagi pa sa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw mga kakuya. So kung pakinggan mo sila mga kuya sa ilang telebisyon o saan man sila nag-preaching no, sa social media, talagang kung pakinggan mo parang totoo nga, no? Kaya talagang pinuputol na hindi na diniritso kung ano ba talagang ibig sabihin o ano ba ang konteksto ng kanilang binabasa. Basta sila basa na lang ng basa, hindi naman inaalam kung ano yung ibig sabihin ng kanilang binabasa. Kaya delikado yung mga ganitong unawa sa Bible mga kuya. Talaga ang sabi pa ni Soriano, no, ang Bible talaga may common sense yan, may talagang may kahulugan yan, lahat yan. Pero siya lang man pala ang hindi niya ginawa sa kanyang salita mga kakuya. So dito alamin natin ano bang ibig sabihin nito mga kakuya. Ito ba ay patungkol sa buhay, no? Buhay, ibig sabihin buhay, ay yun po ay mga espiritu ng ating kaluluwa na sa langit, or ito ba ay patay na katawan ba ito? Mga kuya, tinutukoy dito. So kung paano natin malalaman ito? Itritso lang po natin dito sa mga kakuya. Ito ang ating mababasa. Yumaong ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. Maging maputing lagi ang iyong mga suot, at huwag kang magkukulang ng ingkwento, ongkwento ang iyong ulo. Ikaw ay mabubuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan na kaniyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay sa iyong gawa ng iyong ginagawa sa ilalim ng araw. So therefore dito ang binabasa nila ay patungkol na pala yun sa patay, na ikaw ay namatay na mga kakuya, na ang katawan natin ay talagang maiiwan at mabubulok, at ang ating espiritu ay pupunta sa Diyos, no? So paano ba natin masasagot mga kakuya na totoo ang ating sinasabi na ang katawan natin ang tinutukoy sa 9:5 ng Ecclesiastes, no? Mga kuya, ito po ay katawang lupa, no? Ito po yung ang katawang lupa natin na talagang patay na, no? Ito yung tinutukoy, kaya wala nang alam o wala na siyang maiisip, wala na lahat, mabubura na lahat. So paano natin ito may sagot mga kuya? So ang sagot dito po, akyat po tayo dito sa mabasa natin dito sa Ecclesiastes
12 verse 7. Ito ang ating mababasa. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya. For therefore, dito ay talagang ang sinasabi sa Ecclesiastes 9:5 talaga ang lupa, ang laman ng ating lupa o katawang lupa talagang ay babalik sa alabok. So dito ang malinaw sa ating nabasa dito na talagang ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos. So therefore, malinaw nga ang sinasabi natin na kailangan natin ipag-pray ang ating mga kaluluwa ng yumao na mahal sa buhay sapagkat sila ay buhay na nandoon sa purgatorio kung sila may nasa purgatory. Kung ikaw man naman ay namatay ay namuhay na may kabanalan ay sigurado po ay nasa langit mga kakuya. No, so malinaw na talagang wala tayong tutol dito. Malinaw ang mga unawa ng mga ministro ng ibang anti-Catholics nga nagsasabi na patay na. Pero ang binabasa nila ay patungkol po sa patayng lupa o sa ating katawang lupa na talagang wala na talagang isip. Kasi nga ay babalik yun sa alabok. Pero ang kaluluwa nung namatay ay buhay na buhay. Ay yun ay babalik sa Diyos mo. Kaya klarong-klaro, wala po tayong tutol mga kuya. Kaya talagang biblical ang ating nabasa na kailangan natin ipanalangin ang mga kaluluwa ng yumao mga kakuya na mahal natin sa buhay mga kakuya. So therefore, mayroon bang mga apostolo o mga unang Kristiyano na talaga ipinanalangin ang mga patay? So dito, pupunta po tayo dito sa 2 Timothy 1:16 na si San Pablo na inaalala si Onesiphorus, no? Dito ating basahin. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambayan ni Onesiphorus sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikinahiya ang aking tanikala. So therefore, inaalala ni San Pablo ang sangkabahayan ni Onesiphorus, no? Ang buong sangkabahayan ni Onesiphorus. So therefore, hindi na inaano na si Onesiphorus dito, direct talaga ni San Pablo nalala, kundi siguro dito ay patay na, no? Punta po tayo dito, baba lang po tayo sa 17-18. Kundi nang siya ay nasa Roma, ay hinahanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. So, pagkaluban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon na sa kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglilingkod niya sa Efeso, mga kakuya. So therefore dito makuha talaga natin dito na si pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. So therefore dito patay na si Onesiphorus na talagang ipinalangin talaga ni San Pablo. So therefore malinaw talaga no na pwede ipinalangin ang mga patay na mga kakuya. Kasi nga awan kundi ang mga kaluluwa. Yun ang ibig sabihin niyan mga kakuya, no? Kasi ang kaluluwa walang kamatayan. Kaya buhay na buhay yan nandun sa Diyos mga kakuya, no? So therefore dito paano natin malaman na si Onesiphorus ay patay na? So dito babasa lang din po tayo dito sa 2:4-19. Ito ang ating mababasa. Akyat lang po tayo sa 4:9. Ito ang ating mababasa. Batiin mo si Prisca at si Onesiphorus. Batiin mo si Prisca at si Aquila at ang sambayan ni Onesiphorus. So dito, ang binati si Prisca at ang bayan ni Onesiphorus dito, ibig sabihin talaga ay patay na si Onesiphorus mga kakuya. Kaya ipinalangin ni San Pablo mga kakuya. So anong sabi dito sa Marcos 11:23? Ito ang ating mababasa mga kakuya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi, bundok ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay makakamtan niya yaon mga kakuya. So wala palang imposible sa mananampalataya ang isang pagpatawad, no, ipanalangin para mapatawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon. So therefore,
mababasa din natin dito sa Matthew 12:32, no? Talaga dito masabi natin. Ano masabi? At nang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Dito pat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging darating. So therefore, walang imposible talaga sa Diyos na ipapatawad ang mga kasalanan ng tao, mga kakuya. Kaya nga importante talaga sa atin na manampalataya na ipanalangin ang isa't isa ang kanyang mga kasalanan nung siya pa ay nabuhay dito sa lupa at siya ay pumanaw na, ang kanyang kaluluwa ay nawa mapatawad. Sa dito na binigyan talaga tayo ng ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad niya, no? So therefore dito talaga walang imposible talaga sa Diyos na maaari talaga tayong mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan na ipanalangin tayo ng mga ating mga mananampalataya. Walang iba kundi ang mga binyagang Kristiyano, mga kakuya. So therefore, ano pa, no, sa ginawa nito ng mga Hudyo, may mga Hudyo ba na talagang sinuna, ginagawa na ba ito? So babasa po tayo dito sa Ruth, no, 2:20, ito ang ating mababasa. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinanait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin. Isang pinakamalapit na kamag-anak natin. So ano sabi ni Noemi dito? Ipanalangin niya ang mga buhay pati ang mga patay kasama ito, mga kakuya. So biblical talaga na sa mga sinauna pa mga Hudyo na talagang ipanalangin na nila ang kanilang mga patay o mga buhay man, no? So biblical, no, talagang ating nabasa, no? At ano pa, dagdagan pa natin dito sa Himnias 1:6, no? Kanino niya ito sinabi, mga kakuya? Ating basahin sa Himnias 1:6. Ito ang ating mababasa. Pakinggan ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. Dalangin ng iyong lingkod na aking naong ito. Sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak na Israel ng iyong mga lingkod. Habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ng Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sambayan ng aking magulang ay nagkasala. So dito, iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. So therefore, kanino ito sinasabi, mga kakuya? Sino itong mga idalangin, no? Sa Nehemias 1:6. So dako naman tayo dito sa 2:5, no? Ano ang mababasa natin? Ano ang dinadalangin niya, no, mga kakuya? So mababasa natin dito sa Nehemias 2:5. Ito ang ating mababasa. At sinabi ako sa hari kung ikinalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan sa aking mga magulang upang aking maipatayo. So therefore, ipinalangin pala niya ang mga kaninunuan niya, mga kakuya, na talagang yun ay mga nagkasala pa nung nabuhay pa sila, no? At biblical talaga na talagang na sa unang panahon pa na talagang ipinalangin na ang mga yumao na, mga kakuya. So therefore, na biblical ang ating nababasa na talagang ang sablay ang mga argumento ng mga MCGI, mga anti-Catholics, lalo na po ang mga iglesia ni Manalo, mga kuya. Kaya kawawa yung mga yumao sa kanila kasi nga hindi nila inalala. Pero tayo, mga Kristiyano, kahit hindi
kaanib natin, o hindi Kristiyano, ay inaalala pa rin natin sa pamagitan ng ating mga panalangin. Kaya kasama pa rin sila sa ating mga panalangin, mga kakuya, no? Kaya ito ang nakaganda talaga sa ating mga Kristiyano, mga kakuya. So ano bang tawag dito sa mga taong nangangaral ng kasinungalingan, no? At nakakatakot, no? At binabaluktot ang mga turo ng inang simbahan na talagang grabe ang kanilang tira dito at ginawang kasinungalingan pa ang ating mga ang inang simbahan o turo ng ating inang simbahan. So saan sila mapupunta, lalo na po ang mga nagtuturo ng kasinungalingan, mga kuya. Kaya mag-ingat po talaga tayo na magtuturo na hindi naayon sa tunay na iglesia. Walang iba kundi ang Catholic Church. Kung ngayon nagtuturo ka na, nagtayo ka na yung sikta dahil kalabanin ang ng simbahan, diyan ka nagkamali. Ito ang pasagot natin dito sa pahayag kung saan mapupunta yung mga taong nagtuturo ng kasinungalingan, mga kakuya. Babasa tayo dito sa pahayag 21:8. Ito ang ating mababasa, mga kakuya. Subalit malagim ang kasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasa sa kasuklam-suklam na nakahalayan, mga mamatay tao, mga makiapid, mga mangkukulam, kasama pa dito mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung mga pagano, no? Sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan, mga kakuya. Kaya delikado. So therefore, delikado talaga ang magturo ka ng kasinungalingan na hindi na naayon sa turo ng inang simbahan. Kaya nga ang babasa natin sa 2 Timothy 3:15, ang katotohanan, the truth of the pillar, talagang iglesia na siya ang ating paniwalaan, mga kaya. Kung ngayon, kung nagtayo ka ng iyong iglesia at nangaral ka na ayon dyan sa iglesia mo, ay talagang delikado kasi hindi na yun nakasentro sa turo ng sa body of Christ. No? Walang iba kundi ang Catholic Church, no, mga kakuya. Kaya delikado, kaya magsuri at mag-iingat po talaga tayo, mga kuya, para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya. Di bali na madinggoy tayo sa ibang bagay, wag lang talaga sa pananampalataya, mga kakuya. Kasi kabasa lang natin sa pahayag 21:8 na talagang masasama tayo. Kasi nga kung nagpahayag sila na makasinungaling, pati na tayo mga membro ay talagang ibubulit tayo sa dagat-dagatan. Yun po yung pangalawang kamatayan, mga kuya. Kaya mag-ingat talaga tayo at magsuri, talagang alamin natin ang katotohanan. So muli ako yung lubos nagpapasalamat sa inyong mga kakuya at patuloy nyo sumuporta sa aking YouTube channel. So like and share po sa aking YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, at sa aking second channel, no, Jonathan TV Mix Vlogs, mga kakuya, at sa aking FB page, Jonathan TV Vlogs Official, sa aking official TikTok, no, Jonathan TikTok Official, mga kuya. Muli ako po lubos nagpasalamat. Cures, nawa, confession, adoration, at rosary, Eucharist, and sacramentals, mga kuya. Kaya yun, napakahalaga po yung mga kuya na hindi natin makalimutan talaga sa ating araw-araw na pamumuhay. Muli, ako po lubos nagpasalamat sa inyo sa walang sawang suporta, mga kuya. God bless po sa ating lahat, mga kuya. Mabuhay po tayong lahat, mga kakuya.
Amen.